Love, Lord, oh God. Oh Lord, we give you praise. We give you honor. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. So tayo po ay maaari ng makupo and please lend me your names. So okay lang, nadidinig po ako sa likod. Okay, so hindi pa kayo nagtataka minsan kung bakit hindi kayo makasigaw sa pagpupuri sa Panginoon. Or sometimes, hindi mo maitaas ang lumang kamay. Why? Amen. Why? There is something, mga kapatid. Bakit kapag nananalangin ka o nagpupuri ka sa Diyos, hindi mo madama ang kanyang presensya. Meron tong something wrong about your life. Mga kapatid. So tayo po ay magsisimula. There are 3,294 questions. Sa Tagalog po, meron po 3,294 na tanong po sa Biblia. Pero ang pinakamahirap pong question is, what is your life? Ano po ba ang ating buhay? Praise the Lord! Sa akin po, sa aking sariling kahulugan, mga kapatid, ang buhay po ay life. At ang life po ay buhay. Praise the Lord! Amen. Pero tinext ko po kagabi si Webster, si Miriam Webster, at nag-reply naman po agad. Ang sabi niya na ang buhay daw po, life is a period between life and death. Praise the Lord. But according to James chapter 4, verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? For what is your life? Kaya niyo bang sagutin kung ano po ang buhay? Praise the Lord. It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. According to King Solomon po, ang buhay po ay walang kabuluhan. Or life is a vanity. Praise the Lord. And I strongly believe, mga kapatid, that those definitions na binigay ko sa inyo are referring to our physical life. Ang buhay po natin, no, mga kapatid, no? Pisilin niyo yung kapatid niyo, mga katabi niyo. Pakipisil lang. Huwag niyong kukuritin, pisil lang. No? Maramdaman niyo kung talagang buhay pa. Okay? So, God is more concerned, mga kapatid, to our spiritual life rather than our physical. Mga kapatid, why po? Kasi po ang buhay natin, ang physical, is temporary lang. And our God is eternal. Mga kapatid. Amen. At gusto ng Diyos, sa Amen. eternity, makasama niya po tayo. Sino po bang ayaw makasama ang Diyos dito? Hallelujah. Tama. Sino pong gustong makasama ang ating Panginoon sa mundo? Amen. Amen. So, taas kamay. Taas kamay. Amen. Isang malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Pakikinig kayo ng Diyos at pakikinggan nyo rin ang aking mensahe sa umagang ito. Praise the Lord. As far as life concerned, mga kapatid, kung mapapansin nyo, life is composed of 4 letters. Ano po yun? L, I, F, and E. Praise the Lord. Amen. So, yan po ay merong meaning. L stands for life. And the last letter is E, di ba? Eternal. And yung nasa gitna po, between them is if. So we will going to have eternal life if. So it means, mga kapatid, our eternal existence is conditional. May mga dapat po tayong gawin at sundin That's right. para magtamo po tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo, pag pupunta tayo sa simbahan, hindi tayo magpupuri, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Preparation po pagpunta sa heaven ang pagpupuri. Pagdating po sa langit, araw at gabi, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Lahat po magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. So God wanted man to be deathless. That's why, mga kapatid, si Adam and Eve po ay ginawa ng Diyos na perfect. And
ang Diyos po ay gumawa din ng lugar, which is the Garden of Eden, na perfect, in order for them to have a meaningful life. At dahil po sa kasalanan, mga kapatid, dahil po sa kasalanan, ano po yung kasalanan na yon? Disobedience. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. The deathless life po was revoked Yes, Lord. by God. And ano pong resulta, mga kapatid? 2 Timothy chapter 2 verse 26. And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Praise the Lord. So take note that the word captive. Kapag hindi ka pala pumapalakpak, kapag hindi ka pala nagpupuri, we are captive of the devil. Amen. Merong something wrong sa buhay mo. Hallelujah, Jesus. Kapag nandyan po ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, meron pong kalayaan. Kaya meron pong something wrong kung bakit hindi mo kayang purihin ang Panginoon. Kung bakit nahihiya ka or kung bakit nalilate ka sa gawain ng Panginoon. Lahat po magsabing Amen. Amen. The first reason, mga kapatid, kapag ang tao po ay nasa kalagayang siya po ay nasa bihag, yan po, mga kapatid, ang isa sa mga pinakamalalang sitwasyon na mangyayari sa tao. Praise the Lord. Na-hold up ka or something na parang ano ba to? Nakulong ka. O na, ano ba tawag yan? Yung may ransom? Kidnap. Na hostage. Na-kidnap ka. Pwede, na hostage. Ano po? Yan po yung pinaka-worst thing na pwedeng mangyari po sa human life, mga kapatid. The first reason, bakit po? Your life became uncertain. Ang buhay po natin ay magiging walang kasiguraduhan. Hallelujah. Maaaring mamatay, o maaaring hindi ka na, or maaaring makatakas. Praise the Lord. Pangalawa, your life is controlled by your captor. Hindi na po kinokontrol ng Diyos ang buhay mo. Ang devil po ang nagkokontrol. Amen. Next, you won't know if your loved one is capable of redeeming you. Pag sinabing ransom po, malaking pera o malaking halaga po ang kailangan. Hindi po natin alam kung kayang i-provide ng redeemer mo ang demanded amount ng captor. And the next thing, mga kapatid, if they are willing, mga kapatid, na i-redeem ka. Praise the Lord. Naintindihan po ba? Amen. Napakahirap po ang sitwasyon na ito. Na ikaw po ay kapos ng demonyo o ng kaaway. Praise the Lord. Alamin niyo po, mga kapatid, sa inyong mga sarili kung tayo po ba ay tunay ng pinayaya ng Diyos. Kung hayaan po natin ng Diyos na tayo'y palayain sa umagang ito, alam po ng Diyos ang takbo ng inyong mga pag-iisip at takbo po ng inyong mga puso. Praise the Lord. In other words, mga kapatid, we need a genuine redeemer. Praise the Lord. Hindi ka kayang i-redeem ng pera mo. Praise the Lord. Hindi ka kayang i-redeem ng kabutihang gawa mo. And since the fall of man, this is the condition of every human being in this world, captured by Satan. Sa pulpo na nagkasala ang tao, tayo po ay bihag na ng ating mga kaaway, which is happen to be Satan. Amen. And you keep on praying, but God has no answer. And that will be your biggest problem. Mga kapatid, basahin po natin sa Ephesians chapter 2, verse 11 and 12. Therefore, remember that you once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision. Verse 12. By what is called the circumcision made in the flesh by hands, that
time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Praise the Lord. In other words, mga kapatid, kapag ikaw po ay taken captivity by the devil, ikaw po ay walang Diyos, walang hope, or walang Christ sa buhay mo. Why? Kasi kinokontrol ka nga po ng iyong captor. Praise the Lord! And ngayon po, mga kapatid, we are living in the last days. At not only in the last days, mga kapatid, we are living in the last hours. Kapag dumating po ang Panginoon at hindi po tayo ligtas, kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, at tayo po ay mapupunta doon sa eternal damnation, which is hell. Alam ko po, mga kapatid, na ayaw niyo pong mapunta doon. That's why we need God, we need Jesus Christ to set us free from the bondage of the enemy. Amen! Kapag sabi, praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Kung tunay ang pinalayakan ng Diyos, palakpakan mo malakas ang Panginoon. And once you are captive by the devil, without your knowledge, you are disconnected to God. Ano pong gagawin ng captor mo, mga kapatid, para hindi ka makipag-communicate? Yung external communication po, mga kapatid, ay tatanggalin niya. Which is the cellphone, FB, Facebook, Twitter, Instagram. No, para hindi ka makapag-post. Or pwede rin tanggalin niya yung internet connection or Wi-Fi. Kapatid, no? Hindi ka makapag-like sa Facebook. So, hindi ka po, kaya po mga kapatid, hindi ka makakapanalangin. Hindi tutugunin ng Diyos. Why? You are bondage of the enemy. Ikaw po ay tinalian at bihag ng kaaway. And I remember the story of a bleeding woman, Matthew chapter 5, verse 25. Wala ba? Wala dyan, Matthew 5. Yan, 25. Wala na, 26 na. Wala yung 25? Yan. And a certain woman which had an issue of blood for 12 years. Siya po ay dinudugo. Hindi po red tide to. No, siya po ay may sakit na nilalabasan ng dugo. For how many years? For 12 years. Magkasakit ka nga po na isang araw, napakatinding paghihirap po. Napakalaking sacrifice. Lalo na po dun sa mga parents, no, kapag mahirap po, bawal magkasakit. Kaya mag-take ka ng Crucible. Praise the Lord. So, bawal mo magkasakit. Ito po, imagine that, mga kapatid. She is suffering for 12 long years and had suffered many things of many physicians. Hindi po ako contradict sa doctor or man way of treatment, medical treatment. Pero sabi po dito, mga kapatid, she is suffering from many things of many physicians. Siya po ay naghirap na maraming bagay sa kamay po ng maraming doktor. Nagpupunta nga po tayo sa doktor para magpagamot. Pero ito pong babae na to, hindi po mapagaling ang kanyang sakit. Next. And ito po yung mga medical treatment, the chemotherapy, biopsy, radiation, and embolization. At ito po, yung mga medical treatment po ay nagre-resulta kadalasan po ng physical sufferings and side effects. And usually, mga kapatid, kapag hindi po nagamot, ano po ang kinalalabasan, Pastor? Ang tao po ay namamatay. Praise the Lord. You gave your all, and then suddenly, ano pa rin po ang magiging resulta? Death. So, mahirap po ang sitwasyon kapag wala po tayong genuine
Redeemer. Lahat magsabing amen. Amen. Praise the Lord. An incurable disease will result into uncontrollable, next po, expenses. And he had spent all that she had and was nothing better, but rather grew worse. Financially, mga kapatid, ito pong babae na to ay mayaman before siya magkasakit. Spent all that she had. And after po ng kanyang medical treatment, siya po ay financially bankrupt. Pero ano po naging resulta? But rather grew worse. So napupunta tayo sa doktor para magpagamot at gumaling. Para gumastos at magbayad. Pero ano po nangyari dito sa babae na to? Hindi po siya gumaling, kundi naging malala pa po ang kanyang sitwasyon. Praise the Lord. And the captor will tempt you to commit sin, but also, not only to commit sin, but also to live, to teach you to live in sin. Romans 7:19. For the good that I would do, I do not. But the devil which I would not, that I do. Yung mga gusto kong gawin, na dapat kong gawin, ay hindi ko po nagagawa. Why? Wala ka pong Diyos. Wala kang Kristo. Wala kang salita ng Diyos at hindi ka po nakikinig. Amen. Praise the Lord. Next, and people compensate sin or kino-cover up nila yung sin by means of giving donations dun po sa mga orphanages, educational institutions, and thinking that those things will cover up their sins. But in reality, mga kapatid, hindi po mapapatawad o matatakpan ang ating mga kasalanan sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Amen. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Next. It is the gift of God, and not of works, lest any man should boast. Praise the Lord. It is the gift of God. It is the grace of God. Praise the Lord. Kung bakit po tayo naligtas. Praise the Lord. And not of your good works. Praise the Lord. Praise the Lord. And thirdly thing, mga kapatid, your capital will do is to destroy your family relationship. Nowadays, mga kapatid, rampant na po yung broken families. And to tell you honestly, the reality, mga kapatid, sinasabi ng Biblia, ang Diyos po ay hate ang divorce or annulment. Lalo na po sa kanyang mga anak. Basahin po natin yan. Sa Malachi chapter 2 verse 16. For the Lord God of Israel says that He hates divorce, for it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. So before you get married, mga kapatid, bago tayo magpakasal, bago tayo pipili ng ating mga pangasawa, please think many times, mga kapatid, no? Para sa huli po ay hindi po tayo magsisisi. Amen? Ang pagpapakasal po ay hindi parang mainit na kain. Pag sinubo mo, napasok ka, ay iluluwa mo. Praise the Lord, kailangan mo pagtiisin yan. Ano po ba yung mga vow ng isang mag-asawa? For better or for worse? Rich and poor. For richer and poorer. Till death For- do us part. For, ano ba yan? Till death do us part. For sickness For sickness and and health. So praise the Lord. So wala pong makakapaghiwalay sa inyo maliban po sa kamatayan. Amen? So lahat po ng tatay at nanay dito ay pumalakpak. Amen. Kung may problema man sa pamilya, ayusin nyo. No, hindi po sagot ang divorce or annulment dahil po ayaw po ng Diyos yan. Maliban na lang po if the woman committed adultery.
kapag ang babae po ay nakipagrelasyon Ate Beth. sa ibang lalaki. Amen! At kung magsabi, praise the Lord. Mr. Beth. So you need a genuine Redeemer. Psalms 49 verse 6 to 7. They that trust in the wealth and boast themselves in the multitude of their riches. None of them can by any means redeem his brother, nor give to brother a ransom for money, for him. So your money cannot redeem you. Hindi ka po maililigtas ng iyong sariling pera, gano'n man karamihan. Kaya nga po walang masama sa pera, pero di ka kayang tubusin ng iyong pera. Kapag ikaw po ay captain ng devil, praise the Lord, isa lang po ang pwedeng tumubos sa iyo. Mga kapatid, at alam niyo po ang sagot yan. You must redeem to avoid hell. You must set free to avoid hell, mga kapatid. Bakit po ba tayo naglilingkod sa Diyos? Tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Ako po, kung tatanungin niyo ako, bakit ako naglilingkod sa Diyos? Kasi ayaw ko pong mapunta sa impyerno. Praise the Lord! Amen. At gusto ko pong mapunta sa langit. Or neither, mga kapatid, ayaw ko pong mapunta sa purgatorio kasi wala naman pong purgatorio. Kapag ang tao po ay namatay, dalawang lugar lang po ang pupunta niya. Either eternal damnation or eternal life kasama po ang ating Panginoong Jesus. Amen. So choose. Choose po. Mamili kayo kung saan po ang gusto nyong puntahan. And hell daw po ay nasa mundo. Saan mo gusto pumunta? But, mga kapatid, Saan mo gusto pumunta? there is a place called hell which is eternal po. Para sa mga, hindi lang po para sa mga tao, ito po ay nilikha para sa mga demonyo. Praise the Lord. At meron po tatlong lugar which the people, which men will reside. Verse 4, yung heaven, which is the place of joy, the place of peace, and the place of love. Second one po is the earth. Wala dyan. The earth, dyan po natin makikita yung mga busy people, no? Busy sa kanilang barkada, busy sa pag-aaral, yan po. And the place called hell. People are shouting in agony, in pain for 24 hours. At ito po ang masaklap, mga kapatid. Hindi po natin sila nakikita. That's why we are enjoying committing sin. We are enjoying living a life full of sin. Why? Kasi hindi natin nadidinig ang kanilang mga sigaw. Hindi natin sila nakikita kung bakit po tayo nag-enjoy. Kung bakit tayo nagpapakasasa sa paggawa ng kasalanan. Amen? Amen. So talingin niyo po yung inyong mga sarili. Are we living in the Word of God? Sa sinasabi ng Biblia? Sa batas po ng Diyos? O tayo po ay namumuhay ng ayon po sa gawa ng laman? Praise the Lord! Next po, the only ransom is the blood of Christ. Hallelujah. Praise the Lord. The only ransom is the blood of Christ. Nothing more, nothing less. It is finished. It is paid by the blood of Christ. Praise the Lord. Basahin natin. Sa Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Praise the Lord. Hindi na po natin kailangan magpenitensya. Hindi na po natin kailangan magpapalo sa likod tuwing mahal na araw. Malapit na po. Next week na, no? Hindi na po natin kailangan magpakahirap. Sapagkat dahil po sa dugo ni Kristo, siya na po ang gumawa
ito para sa atin. Dahil po sa buhay niya, tayo po ay nagkaroon ng kalayaan sa kamay po ng ating mga kaaway. Amen? Praise the Lord! Parang hindi na praise the Lord niya. Parang captive pa kayo. Praise the Lord! Ayan na. Tapos natin. Praise the Lord. Wag naman sana, mga kapatid. No? Praise the Lord. Basahin natin sa Matthew 20:28 kanina. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life. To give His life a ransom for many. His blood is pure, and the blood of Christ is sinless. Kaya po kapag Holy Week, ang tao po, yun nga, sinabi ko kanina, nagpapakihirap, hindi na po kailangan yun. Actually, nasasaktan pa po ang Diyos kapag ginagawa natin yan. No? Bigay niya ang kanyang sariling buhay para po ikaw at ako ay mag-restore, maka-restore ng fellowship sa ating Panginoon. Praise the Lord. Next, redeeming is not easy way for Christ. It is not an easy job for Christ. Why po? Basahin natin sa Matthew 27:31. And after that, they had mocked him. They took the robe off from him and put his own raiment on him and led him away to crucify him. In other words, mga kapatid, ang Diyos po, si Kristo po ay hinubaran sa harapan po ng maraming tao. Praise the Lord. And He was humiliated. Ang Diyos po ay napahiya. Praise the Lord. Matthew 27:30. And they spit upon him and took the reed and smote him on the head. Pag sinabing spit, dinuraan po. There are over 600 people who spit Jesus Christ. In the Calvary, mga kapatid, meron pong 600 tao na dumura kay Kristo na dapat mukha mo. Kadiri pa. Pero in-offer niya ang kanyang sariling mukha para siya na lang ang maturaan. And after that, mga kapatid, smoke. Inampasa sa ulo. Ang dapat ulo mo. Sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang makasalanan? Tayo. Pero si Kristo po, blameless, sinless. Pero ginawa ni Kristo yan para sa iyo. Para sa atin. Hindi po siya nagreklamo. Instead, mga kapatid, there is joy in His heart while He is doing this one, kapatid. Masaya po siya na gawin to. Why? Kasi po, ikaw ang iniisip niya. Yung future salvation para sa tao ang iniisip niya. Amen. Next, the crown of thorns. Next. Balik. And when they had planted a crown of thorns, they put it upon his head, and the reed in his right hand. Praise the Lord. Na sana dapat ulo mo din yan. Ipinasakan ng tinik. Koronang tinik. Praise the Lord. Hallelujah. And here comes the blood. No? Lumabas po yung dugo sa kanyang ulo. Na dapat sa ulo mo. Pero in-offer ng Diyos sa kanyang ulo para sa atin. Napakasaklap po ng dinanas ni Kristo. Pero dahil po doon, mga kapatid, no, nagkaroon po tayo ng kaligtasan at kalayaan. And then, He crucified Jesus Christ. Matthew 27:31. Piercing His nails, lumabas ang dugo. Piercing His hands pala, lumabas ang dugo sa kanyang kamay. At ganoon din sa paa, mga kapatid, pinako siya sa paa. Lumabas ang dugo. And while He is on the cross, ang dugo po ng Diyos ay tumutulog. Yan pong dugo na yan ay para sa atin. Praise the Lord. The next thing, mga kapatid, na ginawa niya, is soldier, mga kapatid, yung isang centurion po, tinusok, sinibat, kanyang tagiliran. Ano po ang lumabas? Water. Dugo at tubig. Praise the Lord.
Paano po ba tayo naligtas, mga kapatid? By the blood of Jesus Christ. Not just to believe, but also to obey the gospel of Jesus Christ. Ano po ba ang gospel ni Jesus Christ? The death ng Diyos po, na kailangan maniwala ka na ang Diyos po na si Kristo po ay namatay. Siya po ay inilibing at siya po ay nabuhay ng muli. Yan po ang gospel ng Jesus Christ. You have to believe. And not just to believe, you have to obey. Paano po? Kukonek natin yan. Sa Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang death po ni Kristo, praise the Lord, ay connected po sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Amen? Tapos po dito yung hindi pa nababautismo sa pangalan ni Jesus. So lahat pala tayo, no? Nabautismo na. So this is the only way, mga kapatid, kung paano tayo makakatamo ng tunay na kaligtasan by the blood of Jesus Christ. Praise the Lord. At sa ating pong mga mananampalataya, maaaring ang iba sa inyo ay kapos ng kasalanan. Kapos ng pag-aalinlangan. Kapos ng sakit. O kapos ng takot. Praise the Lord. Ibinigay na po ni Jesus sa kanyang buhay. It is finished, mga kapatid. All you have to do is to believe, mga kapatid. Ibinigay ni Jesus sa kanyang pangalan. Praise the Lord. To set you free from the bondage of the enemy. The key word here, mga kapatid, is to believe. The key word here is to believe. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, sa umagang ito, hindi po ako magtatagal, mga kapatid, kasi ang Diyos po ay may nais gawin o baguhin sa inyong buhay. Maring ang iba sa inyo, hindi ko po alam. No? Maaring may dinadanas, sakit, or something. Dinadanas na takot, pag-aalinlangan sa kinabukasan. But the answer is, pangalan po ng ating Panginoon. Ang dugo po ni Jesus. Na tumulo po sa krus ng Kalbaryo. Tayo po yung tumayo, mga kapatid. Ano mo problema ka kung ano kakainin mo bukas?